Praise God. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, minamahal. Sa lahat po ng ating pong mga minamahal, mga kapatiran, mga batihan, mga bisita sa mga kapatiran po natin na sila po'y ating pong nakasama sa araw po ito. Na sila po'y ikalo pa po ng telewastagan, mga minamahal. At hindi po naging hadlang, kapatid, ang karamdaman po ng ating mahal na kapatid na Mr. Lenny, na sila po ay hindi po makadalo sa kawal po ng Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, tunay nga po kapatid na ang lahat po ng bagay, ito po ay niloob po ng Panginoon. Amen po ba? Sa pagpapayang kapatid, bago tayo magpatuloy, magandang umaga rin po sa mga kapatiran po natin, sa mga instrumentalists, sa mga awit po ng Panginoon, sa lahat po ng ating pong mga viewers, maging sa ating pong beloved Assistant Pastor, Brother Elion, at higit po sa lahat po minamahal, ang pagbati, pagluwalhati, ay natatangin sa ating Panginoong Yesu Cristo. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay, kapatid, ito po ay nasa kamay ng Panginoon. Ito po ay kontrolado ng ating mahal na Panginoon. Kagaya po ng ating napapag-aralan, kapatid, na meron pong mga tao na sila po ay patuloy na pinapatigas, kapatid, ng ating Panginoon yung kanilang mga puso dahil kontrolado ng Diyos. Minsan, magtataka kayo, ang periyada ng Panginoon, bakit ang mga iba, pinalambot ng Diyos, yung pusong bato, ay ginawang pusong laman ng Panginoon. Pero bakit sa aking narinig, parang ang Diyos din ang nagpapatigas ng puso ng mga tao upang hindi sila makakilala sa Panginoon? Kapatid, ang sabi nga po ng banal na kasulatan, meron talagang ililigtas ang Panginoon at meron pong hindi. Amen? So, pwede pong magtanong ng tao, ang sabi ng Biblia, sino ka ba o tao upang mag-question sa ating Panginoon? Meron bang karapatang mag-question ang isang palayok o ginagawang palayok, yung clay, kapatid, yung putik, sa nagpapalayok, ang sabi po ng Biblia? Meron bang karapatang mag-question yung ginagawa doon sa gumagawa? Pwede ba mag-question yun? Wala. Dahil ang lahat ng bagay, kapatid, ito po ay kalooban ng Panginoon. Ang sabi nga po, kapatid, ng Isaiah, your ways are not my ways, neither your thoughts are not my thoughts, said the Lord. Ang inyong mga pag-iisip ay hindi ko pag-iisip, ang sabi ng Panginoon, maging ang inyong pamamaraan ay hindi ko pamamaraan. Bakit, mga minamahal, nangyari na si Haring Paraon sa pelikula, sa Ten Commandments, bakit pinatigas ng Diyos ang kanyang puso, kapatid? Hindi ba, mga minamahal, lumayo na ang mga Israelita kasama ni Moses, kapatid, pero still hinabol pa rin sila ng mga sundalo ni Haring Paraon na natili pa rin matigas ang puso ni Haring Paraon despite the fact yung panganay na anak po niya, kaisa-isang anak, ay nawala at namatay. Bakit? Upang makita ng mga tao ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Yeah. So, ibig sabihin, kapatid, mayroong purpose ang ating Panginoon sa lahat po ng mga bagay. Kaya po, mga minamahal, sa araw pong ito, kapatid, ang aking pong gustong ipaabot po sa inyo, na tayo po, mula na tayo po'y makakilala sa ating Panginoon, ang Kristiyano ay hindi lamang po, kapatid, naglalakad doon po sa tinatawag na bed of roses, kapatid. Palagi ninyong kinakanta yan. Pero gusto mga minamahal, ang isang Kristiyano ay lumalakad din sa tinatawag na may tinig. Minsan matitinig ka sa iyong paglalakad, mga minamahal, pero ang mga bagay na yun ay pinahintulutan upang, mga minamahal, lalong lumago
ang iyong tunay na pagkakristyano. Kaya po kapatid, lahat tayo ay dumaraan sa mga gabi ng kadiliman, gabi ng kalungkutan, gabi ng problema, gabi ng kawalan ng pag-asa. Pero tandaan mo kapatid, ang gabi ay hindi magtatagal, paglipas ng dilim, muling liliwanag. Amen? Amen. Amen? Amen. Ibig sabihin mga minamahal, hallelujah, na gabi ng kalungkutan, panahon ng kalungkutan, panahon ng problema, panahon ng kawalan ng pag-asa, at panahon ng may karamdaman ka. Pero kapatid, ang mga bagay na yan ay magsisilipas at darating ang isang umaga sa ating buhay na punong-puno ng pag-asa. Amen. Amen. Palagpakan po natin ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang dilim ay pansamantala lamang, pero ang liwanag ng Diyos ay pangmatagalan. Kung ating babasahin kapatid, dito po sa mga awit, Kapitulo 30, versikulo 5 kapatid, ang sabi po dito sa English, sa weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Sa wikang Tagalog, mga minamahal, ang sabi po dito, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Amen? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Oo, mga minamahal. Iiyak ka ngayon, pero hindi habang buhay. May nararamdaman ka ngayon, pero hindi habang buhay na may mararamdaman ka. May sakit ka ngayon, pero hindi habang buhay may sakit ka. May karukaan ang iyong buhay ngayon, pero hindi lahat ng panahon ay tukha ka, kapatid. Mga minamahal, ang mga apostoles, kapatid, hallelujah, sila rin po ay dumanas, mga minamahal, ng mga kapagsubukan sa buhay po nila. Dumaan din, kapatid, yung tinatawag na gabi o dilim na kanilang buhay, pero hindi po sila sumuko. Sa kabila, kapatid, na kanilang dinanas, ipinaglaban po nila ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila sumuko, kapatid. Ano po ba ang nangyari sa mga apostoles nung panahunan po nila, nung ang naging dahilan ng kanilang kamatayan? Alam po ba ninyo, kapatid, na si Pedro, mga minamahal, siya'y ipinako sa krus ng patiwarik. Kung ating Panginoong Jesucristo ay nakaganon, pero si Pedro, kapatid, ay patiwarik nung siya po ay ipinako sa krus doon po sa lugar po ng Roma, mga minamahal. Praise God. At alam po ninyo, mga minamahal, si Andres yun, si Andrew, alam po ba ninyo kung ano ang pamamaraan ng kanyang kamatayan? Siya rin po ay ipinako sa krus ng naka-X, kapatid. Ganyan. Si Santiago, mga minamahal, siya po ay pinugutan po ng ulo, kapatid. Si Juan, si John the Beloved, alam po ninyo, mga minamahal, anong ginawa po sa kanya? Ibinabad po siya sa umukulong mantika. At himala, kapatid, na siya po'y nakaligtas at siya naman po ay ipinatapon doon po sa lugar po ng Patmos, mga minamahal. At doon na po rin po siya tumanda at namatay, kapatid. Santiago na anak ni Alpeo, James the Less, kapatid, alam po ninyong nangyari? Ang kamatayan po niya ay binato at pinupok sa ulo hanggang siya po ay mamatay doon po sa lugar po ng Jerusalem. Si Felipe, kapatid, si Philip, ang kanyang kamatayan ipinako din sa krus at binitay, kapatid, matapos magpahayag ng Ebanghelyo sa Asia Minor, kapatid, doon po sa lugar po ng Turkey. Yan po, kapatid. Si Bartolome,
Ang kanyang paraan, ang kanyang kamatayan ayon sa tradisyon, binalatan ng buhay. Imagine that. Binalatan po ng buhay itong si Bartolome. Buhay siya pero binabalatan siya. Pagkatapos ay pinugutan ng ulo. Saan po? Sa lugar po ng Armenia o India. Doon po siya pinatay ng minamahal. Si Tomas, yung isang apostol, kapatid, yung palaging nag-aalinlangan, the doubter, kapatid, ang kanyang pagkamatay, tinuhog ng sibak, kapatid. Ano po yung sibak? Siya po, kapatid, ay tinuhog hanggang siya po ay mamatay sa lugar po ng India rin, mga minamahal. Si Mateo, ang mga minamahal, ang tax collector, si Matthew, ano po niyo kung anong kinakamatay niya? Pinugutan ng ulo at sinaksak, kapatid, habang nangangaral sa Ethiopia, kapatid. Si Tadeo, anong nangyari kung minamahal? Yung kanyang kamatayan, pinatay ng mga sibat at palakol. Tingnan po ninyo. Grabe kanyang, ang mga apostoles na ito, kapatid, hindi po sila dumanas ng kaginhawaan sa buhay po nila. Ang ginawa po nila ay nangaral sila ng salita ng Diyos. Pero ngayon, ang daming nangangaral, yumayaman. Amen. Pinapangaral po nila, kapatid, yung prosperity gospel. Magbigay kayo ng inyong tithes and love offering. Yung iba naman, kapatid, magbebenta ng bahay, ibibigay, kapatid. Kaya yumayaman sila, mga minamahal. Pero itong mga apostoles nito, wala man sa kanila ang yumaman. Pero nangaral sila ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. Si Judas Iscariote, alam na po natin nangyari, ang kinamatay niya, pagkatapos niyang ibenta ang ating Panginoon sa 30 pieces of silver, nakonsensya siya at siya nagbigti, kapatid. Namatay din po siya. Si Matias, kapatid, siya ang pumalit kay Judas Iscariote. Ayon sa Acts chapter 1 verse 26, ang kanyang kamatayan, tradisyon, pinugutan ng ulo at binalatan. Tingnan po ninyo. Binalatan at pinugutan ng ulo. Si Pablo, kapatid, siya rin po'y namatay, pinugutan ng ulo. Pero, kapatid, ang mga apostoles na ito, sila'y hindi sumuko sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Dumanas sila, kapatid, ng grabe na trials sa buhay po nila, mga minamahal. Hallelujah. Gabi ng kalungkutan, umiyak sila, nalulungkot po sila, kapatid. Gabi ng problema, gabi ng kawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, panahon ng kalungkutan, panahon ng problema, panahon ng kawalan ng pag-asa. Pero ang mga ito, kapatid, ang mga Kristiyano na una sa atin, hindi po sila sumuko sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil talastas nila mayroong pag-asang darating sa buhay po nila. Amen. Paglipas ng dilim, muling liliwanag. Amen? May problema ka ngayon. Ikaw ay nasa kadiliman ng sitwasyon, kapatid. May karamdaman ka ngayon. Ikaw ay nasa kadiliman ng sitwasyon. Pero, kapatid, hindi mo alam, merong isang justifier, ang ating Panginoong Jesucristo na dumating sa buhay mo, kapatid. At nung ikaw ay sumpalataya, mga minamahal, aside from grace na ibinigay sa iyo ng Panginoon, pinagaling ka pa sa iyong karamdaman, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa gitna ng dilim, nandyan pa rin ang Diyos. Amen? Hindi ka iniwan ng Diyos. Kailan ka ba iniwan ng Panginoon? Ikaw, kapatid, sumagot ka. Iniwan ka ba ng Diyos sa iyong problema? Iniwan ka ba ng Diyos, kapatid, sa iyong pag-struggle? Iniwan ka ba ng Diyos, hallelujah, sa pag-aalaga mo, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya? Kailanman hindi tayo iniwanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga ni David, kapatid, sa mga awit, kapitulo 23, versikulo 4, though I walk
through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagamat ako, ang sabi ni David, lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay umaaliw ako ng mga ito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan kapatid, takot ka sa iyong buhay. Lord, nagwo-worried ka. Worried ka, kapatid. Ano kaya ang mangyayari? Wala akong trabaho, Lord. Wala naman akong trabaho, Lord. Paano magkakapag-aaral ang aking mga anak? Lord, paano kaya? Iniisip mo, mga minamahal, yung napakahirap sa buhay. But remember, mga minamahal, sabi ni David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagkat ako'y lumalakas sa libis ng kamatayan, wala akong katatakutan ng sabi ni David. Amen? Amen. Nasa panganib ka. Ang iyong buhay ay nasa panganib. Nadimanda ka, kapatid, na natatakot ka. Nawalan ka ng trabaho, natatakot ka, na baka hindi mo masurvive ang pamilya mo. Mga minamahal, alam po ba ninyo, kapatid? Si Daniel, kapatid, siya po itinapon sa lion's den. Maging si Haring Darius, kapatid, natatakot po siya. Dahil si Daniel, kaibigan niya si King Darius, kapatid. Dahil kung minamahal, walang pagkukulang, walang pagkakasala, itong si Daniel, ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Gusto po, kapatid, meron po mga minamahal na decree na dapat sumamba sila sa mga larawang inanyuan na ginawa ng kamay ng tao. Subalit, kapatid, hallelujah, hindi nagpatinag si Daniel, bagamat alam po niya na siya po itatapon sa yungib ng mga leon, kapatid. But still, ginawa niya ang kalooban ng Panginoon na kapag siya'y nananalangin, diretso sa ating Panginoong Diyos, kapatid. Kahit sino makakita sa Kanya, wala siyang pakialam dahil kung minamahal, ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. At nung siya po, mga minamahal, ay nakita ng mga nainggit sa Kanya, nagsumbong sa hari. Walang magawa ang hari, kapatid, kundi sundin ang kanyang decree. Itinapon siya sa yungib ng mga leon, kapatid. At alam po ninyo ang ginawa ng Panginoon. Tinikob ng Diyos ang mga bunganga ng leon upang hindi siya malapa, kapatid. Yan, mga minamahal, dahil sa pagsunod ni Daniel sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Alam po niya, kapatid, hallelujah, na merong dilim na darating sa po niya, pwede siyang mamatay, kapatid. Maging si David, ang sabi po niya, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Yan ang kanyang pananampalataya na dapat sa mga Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, huwag tayong matatakot dahil sa kadiliman na naman tayo lumalakad, kapatid, lumalakad tayo sa dilim ng mga pagsubok, mga minamahal, huwag kang mag-alala dahil hindi ka iiwanan at pababayaan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen! Everybody say, praise the Lord! Si Shadrach, Meshach at Abednego, kaibigan ni Daniel, alam po ninyo ang nangyari, kapatid? Sila rin po ay tinapon sa hurnong nagniningas. Pero hindi sila pinabayaan. Nakita po, kapatid, alam po ninyo yung mga nagtapon doon po sa hurno, mas nauna pa po sila namatay dahil sila'y nasagian, kapatid, ng apoy. Sila po'y namatay. Pero itong tatlong ito, Shadrach, Meshach at Abednego,
nung nakita ng hari. Hindi ba tatlo lang ang ating ipinatapos sa inyo doon sa hurnong nagdiningas? Bakit nakita ko ang sabi niya, 4 sila? Bakit? Ginabayan sila ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Kapag nasa gitna ng kadiliman, hindi mo kailangang matakot. Dahil kasama mo ang Diyos. Hindi kailangang makita mo ang daan, basta't alam mong kasama mo siya, ligtas ka. Tandaan kapatid, hindi kailangang mawala ang dilim para maramdaman ang Diyos. Madalas doon sa pinakaitim na gabi, mas mararamdaman mo ang kanyang liwanag. Amen? Amen? Doon mo kapatid, mararamdaman ang power ng Panginoon. Amen? Doon mo mararamdaman na meron kang pag-asa doon po sa kadiliman na iyon. Kaya sabi mo, huwag kang matakot sa kadiliman, kapatid. Dahil sa kadiliman ng buhay mo, mga minamahal, yan ay pinahintulutan ng Diyos upang makita mo ang liwanag, ang kapangyarihan at ang kalawalatian ng ating Panginoong Jesucristo, ng lahat ng bagay ay pinahintulutan ng Diyos dahil ang Diyos ay may purpose sa buhay ng bawat isa. Amen! Everybody say, praise the Lord. Paglipas ng dilim, may bagong liwanag na darating. Isaiah chapter 60 verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Ikaw ay bumangon, ang sabi po ng ating Panginoon. Magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Pagkatapos ng luha, ay may kagalakan. Amen po ba? Behind the tears, there is a blessing, kapatid. Si Haring David, mga minamasay, umiiyak. Dumadalangin sa Panginoon. Ang sabi po ni David, kapatid, Lord, ang aking bang mga luha ay wala sa iyong botelya. Hindi mo ba inaalala ang aking pagtangis at ang aking pag-iyak? Ang sabi po niya. Pero naman niya, mahal, pinahintulot ang palayan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Bakit? Inilalagay lamang siya o inihahanda lamang si David upang maging hari pala ng Israel. Palakpakan po natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pagkatapos ng luha, may kagalakan. Pagkatapos ng sakit, may kagalingan. Pagkatapos ng kabiguan, may tagumpay, kapatid. Si Joseph the dreamer, kapatid. Mga minamahal, isa sa mga anak po ni Jacob, kapatid, no, ni Israel, yung 12 tribes of Israel, isa po roon si Jose. Ang ikalawang bunso, kapatid, yung bunso ay si Benjamin. Alam po ninyo, mga minamahal, na inggit yung lahat po ng kanyang kapatid, yung 10 kapatid po niya. Nagkaisa po sila. Dahil na naginip minsan si Joseph, kapatid, hallelujah, na sa kanyang panaginip, yung 10 sheets, kapatid, yung palay na nakagapos, nakapugong, kapatid, ano mo tawag doon, yung makapugong araking kapampangan, ikit naging kayang paninap, migbawla, kapatid, migbawla. At kukwento na, naikwento po niya sa kanyang mga kapatid, mga minamahal, nagalit po sila. Alam po niyo, ginawa po nila, mga minamahal, dinala itong kapatid po nila na si Joseph, at ang ginawa po nila, kapatid, ay binenta po siya. Binenta doon po sa lugar po ng Egypt.
At ang nakabili ay si Potiphar, kapatid, ginawang alipin, mga minamahal. Pero dahil sa makisig, itong si Joseph, mga minamahal, natukso o tinutukso ng asawa ni Potiphar o si Miss Potiphar. Itong si Joseph, na siya po ay kanyang pagbigyan, kapatid, sa kama. Pero mga minamahal, tumanggi itong si Joseph, mga minamahal. At sa kanyang pagtanggi, of course, na-insulto itong si Mrs. Potiphar. At binaliktad niya ang sitwasyon. Ang ginawa po niya na pinulit ang kanyang mga damit at nagsisigaw at sinabi po, kapatid, na gusto po siyang alayan nitong si Joseph. Kaya nagalit si Potiphar, na asawa po nung babae niyo na si Mrs. Potiphar, kapatid, walang pangalan, mga minamahal, sa Biblia. At anong nangyari? Ikinulong si Joseph. Nakulong po siya ng mahabang panahon, mga minamahal. Pero minsan na naginip ang hari. Ang hari ng Egypt, na naginip po siya, kapatid. Walang makapag-interpret doon po sa panaginip po niya. Pinatawag lahat po ng mga fortune, tawag doon, kapatid, mga albularyo o mga fortune teller, kapatid. Wala. O mga manghuhula. Wala, kapatid. Walang makapag-interpret doon po sa panaginip po ng hari. Pero minsan, dahil po kilala po ni Potiphar itong si Joseph, ang sabi niya, Panginoon, meron akong alipin na siya ay marunong mag-interpret ng mga dreams o mga panaginip. Ang sabi niya, pinatawag si Joseph, kapatid. Pinatawag po siya. Sinaysay ng hari yung kanyang panaginip at ang nangyari, in-interpret po niya ito, mga minamahal, ng magandang interpretasyon. At alam po ninyo, nalugod ang hari kay Joseph. Itinaas po siya. Ginawa po siyang prime minister ng bansang Egypt, kapatid. Alam po ninyo nangyari? Nagkaroon ng famine sa buong daigdig. At isa sa mga tinamaan ng famine, kapatid, o ng poverty, itong bansang Israel. Inutusan po ni Jacob ang kanyang mga anak upang pumunta po ng Egypt upang bumili ng trigo, mga minamahal. Nakilala po, kapatid, ni Joseph ang kanyang mga kapatid na yon. Pero hindi po siya kakilala dahil tinaas siya ng ating Panginoon, mga minamahal. Naging prime minister po siya. Kilala niya yung kanyang kapatid na yon na nagtapon sa kanya at nagbenta sa kanya, kapatid. Pero mga minamahal, nung nagkasundo na po sila, pinatawag ni Joseph maging si Benjamin at saka yung kanyang ama na si Jacob, kapatid. Mga minamahal, ang sabi po ng mga kapatid niya, umiyak po sila. Pero kung sabi po ni Joseph, huwag niyong sisihin ang inyong mga sarili. Bagamat ganon ang nangyari sa akin, merong purpose ang ating Panginoon upang iligtas kayo sa kabuluhan. Ang sabi po ni Joseph. Imagine, si Joseph na dumaan sa grabing kadiliman ng kanyang buhay. Imagine that, mga minamahal. Siya po'y ibinenta, siya po'y nakulong, mga minamahal, pero wala siyang sinisi, kapatid, dahil alam ni Joseph, talastas ni Joseph, ng lahat ng bagay na yon, ay, hallelujah, ay gawa ng ating Panginoon na mayroong layunin ng Diyos. Kaya po, mga minamahal, sa buhay ng mga Kristiyano, kapatid, minsan dumarang tayo sa kadiliman ng ating mga buhay. May pagsubok ka, may karamdaman ka, kapatid. Pero kung ikaw ay magpapatuloy na maglilingkod sa ating Panginoon, mayroong bukas na dating sa iyo. Hallelujah. Kung sa kabilang buhay, doon wala ng karamdaman, doon, mga minamahal, wala ng pingkaw, wala ng bulag, wala ng lumpok, mga minamahal. Doon, kapatid, hallelujah, masayang masaya ka dahil kasama mo na ang ating Panginoong Jesucristo. Ang iyong mga luha ay papahirin ng ating Panginoon. Pagkatapos ng dilim,
Amen? Amen? Kaya kapatid, magpatuloy lang po tayo. Magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng napag-aralan po natin kanina, kapatid, dito po sa Romans chapter 11, mga minamahal, hallelujah, ang sabi ni Pablo, kung ang mga original na sanga ay pinutol ng ating Panginoon at ikaw na isang ligaw na sanga ay idinugtong doon, kapatid. Ibig sabihin yung grafted, alam mo yung grafted, kapatid? Pagamat hindi mo kauri yung halamang yaon, pero ikaw ay pinutol doon at idinugtong dito sa punong ito. Ang minamahal, sabi po ni Pablo, kung ang original na sanga, ito'y pinutol at ito'y itinapon, huwag kang magkampante, ang sabi ni Pablo, kapatid. Amen? Tayo po'y mga Hentil. Hindi po tayo mga minamahal original na sanga. Wala po tayo sa covenant ng Panginoon. Doon po, kapatid, hallelujah, sa mga Israelita na ang tipan ng Panginoon, sila ay maliligtas, kapatid. Amen? Kung sabi ni Pablo ay yung mga original na sanga, mga Israelita ay pinutol, kapatid. Pero mga minamahal, meron ding layunin ng Panginoon. Bakit sila pinutol? Para ang kaligtasan, kapatid, ay ma-extend sa mga Gentiles. Sino ang mga Gentiles na ito? Tayong lahat ay mga Hentil. Kung hindi pinutol, kapatid, ang sanga para sa mga Hudyo, kapatid, marahil wala po tayong lahat dito dahil hindi extended ang salvation ng Panginoon. Subalit dahil sa biyaya, dahil po sa habag ng ating Panginoon Jesucristo, hindi man po tayo karapat-dapat, tayo tumanggap ng biyaya mula sa Panginoon Jesucristo. Ang gusto ng Panginoon, tayo po'y magpatuloy, kapatid. Amen? Kaya nga po, kapatid, binasa na po ni Brother Elion kanina, pamilama, yung Romans chapter 12, ang sabi po, kapatid, yaman din lamang na kayo, hallelujah, ay mga hindi naman original na sanga na dinugtong sa puno. Ang sabi ni Pablo, ako'y nagsusumamo sa inyo. Nakikiusap. Ang sabi ko niya, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? And we say, praise the Lord. Kaya po naman, huwag po kayong mamislead, kapatid. Bagamat sinasabi po namin dito, mga mahal, na hindi po sa mga mabuting gawa na tayo po'y maligtas. Ang sabi po ng Efeso 2:8-9 na ipinagyayabang mo. Pero gusto ng Panginoon na tayo po'y maging mabuti. Amen? Pero huwag mo lang ipagyabang. Huwag mo ipangalandakan na ikaw ay maligtas dahil sa iyong mabuting gawa. Amen? Gusto ng ating Panginoon, kapatid, hallelujah, dahil ang sabi ng Biblia, ang biyaya, it is a gift, mga minamahal. Amen? Kapag sinabing gift o regalo, ito'y hindi mo ipinagtrabaho, ito'y kusang loob na ibinigay lamang sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Meron kang account sa bangko, kapatid, hallelujah. Pero ang alam mo, 500 na lamang ang pera mo doon sa account mo, kapatid. Pero mga minamahal, dahil binigyan ka ng regalo ng Panginoon, biglang naging 5,000. Ang tanong, kapatid, yung 4,500, saan galing yun? Ito ba yung regalo o pinagtrabaho mo? Regalo. Ibig sabihin mo, minamahal, ang kaligtasan po natin, ito'y hindi natin ipinagtrabaho. Bagkus ang kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, this is a gift from God. Amen? And we'll say, praise the Lord! Kaya mo naman, bisan tao lang tayo, bisan naiinis ka din eh. Kahit anong paliwanag mo tungkol sa grace ng Panginoon, hindi maintindihan. O kayo, kapatid, naiintindihan na po ninyo about grace? Amen po ba? Sigurado kayo? Praise God? O sige, magtatanong ako sa inyo. Brother Efren kaya? Brother Efren, sa palagay mo, bakit ka pupunta ng langit?
na sumalpan tayo. Sure pa tayo na. Wala na. Para magkasalpan ako kay Lord na pumunta na langit, sumuyo na maglingkod sa Kanya. Palapaan po natin ang Panginoon. Kasi yung iba kapatid, kapag tinanong mo, brother so-and-so, bakit ka pupunta ng langit? Of course, kaya pupunta ko ng langit kasi every Sunday ako'y nagsisimba, every day ako'y gumagawa ng kabutihan sa ating Panginoon para pag ako'y namatay, ako'y pupunta ng langit. Pagdating mo ng langit, tatanungin ka ng angel ngayon. O halimbawa lang, Sister Max, palagay mo, bakit ka narito sa langit? Ang sagot ni Max, halimbawa, kasi po, kaya po ako narito, kasi gumawa po ako ng kabutihan sa baba, yung mga may sakit, inaalalayan ko, kaya ako'y napunta ng langit. Ibig sabihin, sino ang glorify mo? Sino ang pinuri mo? Ang sarili mo ba o ang Diyos? Pero kung ang sagot mo, ang tanong ng angel, Max, bakit ka narito? Ang sagot ni Max, ako'y narito sa langit dahil sa biyaya ng Diyos. Ako'y iniligtas po niya sa krus ng Kalbaryo. Sino ang pinuri? Sarili mo o ang Diyos? Ang Diyos. Palapakan po natin ang Diyos. Kasi po, naintindihan po ang grace ng Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag na po tayo magpatupik-tupik, mga minamahal. Maliwanag po, sabi po ng Romans, mga minamahal, ng chapter 6, kapatid, nagsabi po doon, mga minamahal, ni Pablo, ngayong natinagap natin ang biyaya, tayo ba'y magpapatuloy sa pagkakasala? Ang sabi po ni Pablo, ang sagot po ni Pablo, kapatid, sa kanyang sarili, huwag nawang mangyari. Tayo mga namatay sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa po? Ibig sabihin, kapatid, iwanan na po natin ang ating dating pagkatao, kapatid. Amen? Dahil hindi na tayo ang nabubuhay sa ating mga sarili. Ang sabi ng Biblia, ang nakipag-isa kay Kristo, sila ay mga bagong nilalang. Ang lahat ng mga bagay, ang mga lumang bagay ay nagsilipas na, narito sila ay naging mga bago. 2 Corinthians 5:17. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano natin tumayo natin at tumawid po tayo sa ating mahal na Panginoon. Gamitin po natin ang paglipas ng dilim, muling liliwanag. Amen?